Paano kung sabihin ko sa'yo na ang pinakamakasariling bagay na ginagawa mo ngayon bilang isang leader or kahit nakatatandang kapatid ay yung pag-ako sa lahat ng trabaho? Yung tipong ako na lang gagawa para mabilis. Naku, madalas nating ginagawa yan, di ba? At naiintindihan ko naman kung bakit. Parang may illusion kasi tayo na yung pagiging effective natin nasusukat sa kung gaano karaming output yung kaya nating tapusin mag-isa. Eksakto, at yan mismo ang gigibain natin ngayon. Kaya mainit na pagbati sa iyo na nakikinig at laging uhaw sa kaalaman. Kung naghahanda ka para sa isang leadership role o baka manager ka na pagod na kakaayos ng gulo ng mga tao mo, para sa iyo ang malalimang talakayan natin ngayon. Totoo yan. Kasi yung pagsusuri natin ngayon ay nakabase sa isang napakagandang dokumento, ang Mentorship and Multiplication. Ang misyon natin dito, himayin kung bakit ang tunay na tagumpay sa trabaho man o pananampalataya hindi nasusukat sa kung gaano karaming kaalaman ang naipon mo. Nasusukat ito sa kung paano mo ito naipasa at, alam mo yun, naparami sa ibang tao. Kasi kapag pinag-uusapan natin yung legacy o pamana, ang default na naisip agad natin ay isang monumento, di ba? Isang malaking building na nakapangalan sa'yo. Gumagastos tayo ng oras, lakas, pera para itayo yun. Tapos, Nakatayo lang siya doon. oo, permanente nga, pero tahimik. Hindi na siya gumagalaw. Parang ano yan sa halip na building, isipin mo yung ripple effect. Paano kung yung pinaka-strategic na gagawin mo ngayong taon ay hindi yung pag-optimize ng sarili mong workflow, kundi yung paghubog sa susunod na henerasyon ng mga leader? Parang paghagis ng bato sa lawa. Yan yung pinasabuod ng documents natin ngayon. Sa bilis ng pagbabago ng mundo, hindi na sapat yung tradisyonal na uupo ka lang at makikinig sa isang lecturer. Yung kawalan ng mentorship system sa isang organisasyon, ibig sabihin yan, stagnation. Nangiipon ka lang ng kaalaman na kasama mong mawawala kapag nag-retire ka na. Okay, himayin natin itong konsepto mula sa notes natin na tinatawag na matematika ng kaharian. Pinag-iiba nito yung addition o pagdadagdag at saka yung multiplication o pagpaparami. Napakahalagang distinction yan. Di ba? Kasi para mas madaling ma-imagine ng mga nakikinig, isipin nyo yung social media. Ang addition, parang pagpaparami ng followers. Libo-libo ang nakatingin sa'yo, nagla-like ng posts mo, ikaw yung bida. Pero ang multiplication, ito yung tinuturuan mo yung mga followers mo kung paano maging influencers din sa kanilang community. Tanim ka ng isang malaking puno para sumilong sila sa'yo, nagtatanim ka ng mga buto na magiging isang buong kagubatan. Boom! Yun. At what's fascinating here is kung paano ito ipinakita sa isang blueprint mula sa Biblia. Particular sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ipinapakita rito yung 4 na henerasyon ng discipleship. 4 na henerasyon. Paano yung naging flow nun? Ganito yan, si Pablo nagturo kay Timoteo. Tapos si Timoteo inatasang magturo sa mga tapat na tao. At yung mga taong yun, inaasahang magtuturo sa iba pa. Tingnan mo yung mechanism. Kung addition lang ang gamit mo, nakapasan sa iyo ang lahat ng bigat. Pero sa multiplication, nagiging decentralized yung leadership. Ang galing, decentralized. At may kwento dito sa source natin na nagpapatunay niyan. Yung kwento ni Miguel, isa siyang retiradong engineer. Oo, paborito ko yung kwentong yan. Kasi imbes na gumawa siya ng malaking programa na may patarpulin pa at mahabang seminar, nakipagkita lang siya linggo-linggo sa ilang kabataang lalaki sa isang maliit na cafe. Kape-kape lang. Pagkalipas ng 20 taon, yung maliliit na grupong yon, nagbunga ng 12-12 ng leader na nagpapabago sa buong lungsod. Wait, paano nangyari yon? Na mas effective pa yung kapehan kesa sa formal na seminar. Kasi nawawala yung pader sa pagitan ng speaker at ng audience kapag nasa cafe ka lang. Sa formal na setup, naka-on yung defense mechanism natin Pero sa informal na usapan, nabubuo yung intimacy at tiwala. At yan lang talaga nababago ang pananaw ng tao. Yan din yung ginawa ni Jesus sa 12 disipulo niya. Oo nga no. Palagi nating naiisip yung nagsasalita siya sa libu-libong tao. Pero ang pinakamalaking investment ng oras niya na pinaka-limited resource natin ay doon lang sa 12.
Alam niya na ang malalim na pagtuturo sa ilan, mas may long-term effect kesa sa mababaw na pagtuturo sa marami. Here's where it gets really interesting para sa akin. Kasi madaling sabihin na magme-mentor ako, pero walang isang hulmahan, di ba? Walang cookie-cutter approach. Kaya tingnan natin yung mga modelo ng paggabay mula sa notes natin. Unang-una, yung one-to-one. Tulad ni na Elijah at Elisha o kaya ni na Pablo at Timoteo. Isang napakalalim na relationship, halos parang ama at anak na sa pananampalataya. Natututo ka sa pamamagitan ng matagalang pagmamasid. Tapos, meron ding group mentorship, tulad nga nung ginawa ni Jesus sa 12. Iba yung dynamic sa grupo. May peer-to-peer accountability na nangyayari. Nakikita ng mga disipulo yung sablay at kalakasan ng bawat isa. Laking tulong nun para hindi nila isiping sila lang yung nagkakamali. Okay, pushback lang ng konti. Kung ako yung nakikinig ngayon, baka sabihin ko, teka lang, wala akong oras para sa panghabang buhay na commitment sa isang tao. Masyadong mabigat yung one-to-one o group para sa akin. Valid yan. Kaya nga napakaganda nung pangatlong model, yung seasonal mentorship. Ibig sabihin, panandalian lang pero malaki ang epekto. Yung halimbawa dito ay sina Barnabas at Pablo. Yung angel investor na concept. Paborito kong analogy to. Oo, ipaliwanag mo nga sa kanila kung paano yun. Kasi para sa akin, si Barnabas dito ay parang venture capitalist sa isang startup. Isipin mo yung listener natin ngayon, hindi mo kailangang patakbuhin yung buhay ng tao panghabang buhay. Parang si Barnabas kay Pablo, binigyan niya lang ng puhunan, ng tiwala, at binuksan yung unang pinto noong pinagdududahan pa si Pablo ng lahat. Eksakto. Ang tawag dyan ngayon ay social capital. Ipinahiram ni Barnabas yung credibility niya. Ipinapakita nito na kahit anong modelo ang piliin mo, ang tunay na discipleship ay relasyonal, hindi transaksyonal. Ibinabahagi mo yung buhay mo, hindi lang yung alam mo. So kahit sobrang busy mo, pwede kang maging Barnabas sa isang junior mong katrabaho. Okay, naintindihan na natin yung mga modelo. Pero paano ba talaga yung day-to-day na tools para mangyari to? Dito pumapasok yung tinatawag sa source natin na sining at estruktura ng paghuhubog. At ang unang practical step dyan ay ang Socratic questioning. Yung pagtatanong sa halip na spoon feeding, di ba? Oo, imbes na ibigay mo agad ang sagot, tatanungin mo sila para mapilitan silang mag-isip ng malalim. Halimbawa, itatanong mo, ano ang nakikita mong ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon? O kaya, ano sa tingin mo ang root cause ng problema sa project na ito? Pero aaminin ko, nakaka-frustrate kaya maghintay ng sagot minsan. Yung tipong dead air kayo. Kailangan mong tiisin yung katahimikan na yon kasi sa prosesong yon, sila mismo ang nakakadiskubre ng solusyon. At kapag ikaw ang nakaisip ng sagot, may ownership ka. Mas mataas ang chance na isa sa buhay mo yun. Makes sense. Tapos, bukod sa pagtatanong, meron ding tinatawag na shadowing o yung pagmamasid patungo sa pakikilahok. Ikwento mo yung tungkol kay David at Samuel mula sa source natin. Ay oo, kasi si David, na isang batang leader, hindi siya natuto kay Samuel sa loob ng classroom. Isinama siya ni Samuel sa mga mahihirap na gawain tulad ng pagbisita sa mga pamilyang namatayan at paggawa ng mahihirap na desisyon. Parang pag-aral magmaneho. Paanong parang pagmaneho? Kasi kahit kabisado mo yung manual ng kotse, iba pa rin kapag nasa aktwal na kalsada ka na, tapos may nakaupo sa passenger seat na nagsasabi sa yung bumagal ka rito o kaya lumiko ka dyan. Nandun yung mentor habang nanginginig pa yung kamay mo sa manibela. This raises an important question nga eh. Bakit ba kahit ganyan nakaganda yung proseso natin, mabilis pa rin nating nakakalimutan yung mga leksyon sa buhay? Ay totoo yan, makakalimutin tayo. Kaya idinidiin sa notes natin yung halaga ng dokumentasyon and journaling. Yung memory kasi natin marupok. Pero ang nakasulat na karunungan, nagiging roadmap para sa susunod na henerasyon. Tingnan mo yung mga sulat ni Pablo kay Timoteo. Nagsimula lang yun bilang personal na gabay, pero naging scripture na binabasa natin hanggang ngayon. At may isa pang astig na kwento rito, si Daniel. Palagi siyang may dalang maliit na notebook sa bawat mentoring session niya. Sinusulat niya yung mga natutunan, yung mga tanong, pati yung mga patterns. Tapos yung mga nasulat niya doon, yun yung naging curriculum na ginamit ng maraming community, na scale niya yung knowledge niya dahil sa pagsusulat. Ang galing. Pero teka, napakagandang pakinggan ng lahat ng ito.
shadowing, questioning, journaling. So what does this all mean kapag nasa realidad na tayo? Kasi sa totoong buhay, magulo ang tao, di ba? Ano ba yung mga balakid? Marami. Unang-una, kakulangan sa oras. Pangalawa, pagkakaiba ng personalidad. Isipin mo yung mga disipulo ni Jesus. Si Pedro mapusok, tapos si Juan tahimik. Nakakasakit ng ulo para sa isang mentor na i-manage yung ganyan. Tapos, mayroon pang emosyonal na pagod o burnout. Meron tayong nakakaiyak na kwento dito sa source tungkol kina Rebecca at Thomas. Oo, muntik nang sumuko si Rebecca dyan. Kasi tila nawalan na ng gana si Thomas Madalas mag-cancel ng meeting, tapos parang walang nangyayaring pagbabago. Kahit sino siguro may isip na, sayang lang ang oras ko rito. Pero anong ginawa ni Rebecca? Pinili niyang manatili at manalangin. Makalipas ang ilang taon, naging epektibong leader si Thomas. At inamin niya na yung simpleng pananatili ni Rebecca noong panahong gusto na niyang sumuko, yun ang nagligtas sa kanya. Grabe yun. So, para sa'yo na nakikinig, paano kung pakiramdam mo hindi ka qualified or perfect para mag-mentor? Paano kung ikaw mismo may mga issue pa na inaayos sa buhay mo? Hindi naman humihingi ang mentorship ng pagiging perpekto Ang kailangan ay katapatan, integridad at yung pagiging teachable mo rin. So, pwede pa rin kahit nagkakamali ako? Oo naman, mas natututo nga ang mentee kapag nakikita nilang nagkakamali yung mentor nila tapos nagpapakita ng totoong pagsisi at pag-unlad kesa sa mentor na nagpapanggap na walang mali. Kahit nga yung mga disipulo ni Jesus, natulog sila, nag-away-away, nagkamali, pero hindi niya sila sinukuan. Nakakahinga ako ng maluwag dun. Hindi pala kailangan perfect. At yung solusyon sa burnout, paglalagay ng malusog na boundaries, pagkakaroon ng ritual. Mas maganda yung may regularidad tulad ng 30 minutes na kapehan tuwing Biyernes kesa sa 5 oras na usapan tapos hindi na masusundan. Kaya kung lalagumin natin itong buon malalim na talakayan natin, ang mentorship at multiplication ay hindi lang isang HR project o programa. Pamumuhay ito. Na ipapasa mo yung kaalaman at pananampalataya dahil sa sinadyang pamumuno ng oras at buhay mo sa ibang tao. Hindi ka nauubos kapag nagtuturo ka. Actually, pinapalawak mo yung impluensya mo sa mga sukat na hindi mo kayang maabot ng mag-isa. Exponential yung resulta kapag nadimtulay ka para sa iba. Isang napakagandang paalala. At bago tayo magtapos, gusto kitang kausap ng direkta, ikaw na nakikinig. Isipin mo yung taong pinaka-naka-impluensya at nagtiyaga sa'yo nung nagsisimula ka pa lang. Yung taong nagbigay sa'yo ng break. Siguradong may naiisip ka na. Paano kung ang pinakamagandang paraan para pasalamatan sila ay hindi lang sa pagte-text ng thank you, kundi sa paghahanap ng isang tao ngayon na maaari mong pagbuhusan ng parehong tiyaga at atensyon? Nasa iyong mga kamay kung puputulin mo yung linya ng paggabay o sisimulan mong palawaking ang ripple effect na ito para sa mga susunod na henerasyon. Ang tanong ko sa iyo, sinong nakikinabang sa paglago mo ngayon? Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig sa ating malalimang pagsusuri.